Sa kabila ng maraming pagsubok na hinarap ni na Amber at Seven, ay natuloy pa rin ang kanilang simpleng kasal na simbolo ng kanilang pagmamahalan sa isa't isa. Walang nagawa ang pamilya Montero dahil legal ng mag-asawa sina Amber at Seven. Hindi bukal sa kanilang loob ang pagtanggap nila kay Amber bilang kasapi ng kanilang pamilya dahil ang kanilang pag-isang dibdib ay nilihim ng dalawa. Ma, please, legal ko ng asawa si Amber. At mahal namin ang isa't isa. Please ma, maging masaya ka naman para sa akin. Sa amin. Palagi akong masaya sa lahat ng desisyon mo sa buhay, anak. Pero hindi ngayon at bigyan mo ko ng mahabang panahon i-process ang lahat. Mahinang sagot ni Mrs. Montero. Pa, not now, Seven Roy Montero. Motoridad na sambit ni Mr. Montero. Alam ni Seven na dismayang-dismaya ang kanyang ama dahil nilihim niya ang kasal nila ni Amber. Hindi niya pinagsisisihan ang ginawa dahil tanging yun lang ang paraan para maikasal sila ni Amber na walang tututol. Siniguro niya kay Amber na matatanggap din siya ng kanyang pamilya balang araw. Ngumiti lang si Amber kahit nasasaktan siya sa mga sinasabi ng pamilya ni Seven. Titiisin niya ang lahat dahil mahal na mahal niya si Seven. Naintindihan ko sila, love. Huwag natin silang pilitin. Alam ko matatanggap din nila ako. Thank you so much, love. Mag-iisang buwan pa lang na mag-asawa si Seven at Amber, ngunit sunod-sunod na ang problema ang kinakaharap nila. Gustuhin man ni Amber na sumuko, ngunit lumaban pa rin siya alang-alang kay Seven. Si Amber ang sinisi ni Mrs. Montero sa nangyari sa kanyang asawang inatake ito sa puso. Inintindi na lamang ni Amber ang ina ni Seven at tumulong pa rin sa pag-alaga kahit siya'y pinapaalis. Si Seven at Amber ang naiwan sa ospital para magbantay. Kinausap ni Mr. Montero si Amber at humingi ng tawad dahil sa inasal ng kanyang asawa. Ngumiti lang si Amber at sinabing wala siyang sama ng loob sa kanila, bagkus siya ang may malaking kasalanan sa kanila. Seven, cherish your wife. Kakaiba siya at mapagmahal. Mahalin mo siya gaya ng pagmamahal ko sa mama mo. Huwag mong saktan at kalimutan ang kabutihan at pagmamahal niya sa iyo. Mahinang sambit ni Mr. Montero sa anak. I will pa. Huwag ka mag-alala. Kailangan mong magpagaling para makalaro ang magiging apo mo balang araw. Ngumiti ang ama ni Seven sa huling pagkakataon bago tuluyang pumikit. Tanging malakas na iyak ng ina ni Seven ang naririnig sa loob ng kwarto dahil hindi niya naabutan pa ang kanyang asawa. Lumipas ang 2 linggo ay mas lalong umiba ang pakikitungo ni Mrs. Montero kay Amber, lalo na at wala minsan si Seven sa bahay dahil busy ito sa kumpanya. Ma, nakahanda na pong pananghalian. Kailangan niyo na pong kumain para makainom na kayo ng gamot. Pwede ba? Huwag kang sip-sip. Akala mo ba hindi ko napapansin na may masasama kang intensyon sa akin? Inis na sambit ni Mrs. Montero. Ma, sa kabila ng lahat ay wala po akong masamang intensyon sa'yo o sa kahit sino man po. Mahal na mahal ko ang pamilyang to, ma. Napaluha si Amber dahil sa sampal na dumapo sa pisngi niya. Ngunit mas masakit pa sa sampal ang sinabi sa kanya na pera lang ni Seven ang habol niya. Bumuntong hininga lamang si Amber at ngumiting muli at sinimula na ang kanyang paglilinis sa bahay. Gabi na nang maabutan siya ni Seven na nililinis ang guest room, kaya pinagsabihan na naman siya ni Seven na hindi niya kailangan maglinis ng bahay dahil meron silang katulong. Okay lang naman, love. Wala kasi akong magawa kaya tumulong na ako. Kumain na tayo? Ayaw pa rin ni Mama sumabay kumain dahil sa akin. Ikaw talaga. Alam mo naman si Mama. Bibigay din yan sa'yo, tiwala lang. Pagkatapos kumain ay nagpahinga na si Seven at sinabihan si Amber na maaga siyang aalis bukas dahil meron siyang importanteng meeting na pupuntahan at doon na magbe-breakfast. Ngumiti si Amber at niyakap si Seven at nagpaalam na bibisita siya sa kaibigang si Maria dahil matagal-tagal na silang hindi nagkikita. Pero ang totoo ay magpapasama siya sa kaibigang si Maria sa clinic dahil napansin niyang hindi siya dinadatnan, magdadalawang buwan na. Masayang-masaya si Amber maging si Maria dahil magkakaanak na siya kay Seven. Paglabas niya ng clinic ay masaya niyang hinawakan ang kanyang tiyan dahil magdadalawang buwan na siyang buntis.
Pinadalhan niya ng text si Seven at sinabing meron itong malaking sorpresa. Ngunit tila'y kinakabahan si Amber sa hindi malamang dahilan. Nakangiti namang binasa ni Seven ang text galing sa asawa habang nagmamaneho't hindi napansin ng isang sasakyan na biglang sumalubong sa kanyang direksyon. Bago nawala ng malay ay pangalan ni Amber ang huli niyang sinambit. Ospital? Keyo, anong pinagsasabi mo dyan? Akala ko ba nasa meeting si Seven? Mrs. Montero, na-aksidente po si Sir. Sabihin niyo sa akin ang location niyo at susunduin ko kayo ngayon din. Sagot ni Keo sa kabilang linya ng tawag. Kinakabahan ng sobra si Amber at napahawak sa tiyan. Napaiyak na lamang siya dahil sa pangamba at pag-aalala. Hindi pa nakapagsalita si Amber ay isang malakas na sampal ang sumalubong sa kanya galing kay Mrs. Montero. Sinisi na naman siya sa nangyari kahit wala naman siyang kontrol sa mga pangyayari. Kahit kailan, salot ka sa pamilya ko! Magmula nung tumating ka, ikaw ang nagdala ng kapahamakan sa pamilya ko! Gigil at nanghihinang sigaw ni Beth na ina ni Seven. Hindi alam ni Amber ang isasagot dahil tanging kay Seven lang nakafocus ang kanyang isipan. Hindi niya ininda ang sakit ng sampal at mga salitang sinabi ni Beth. Napatingin si Amber nang biglang dumating si Lucy, ang kaibigan ni Seven mula nung mga bata pa sila. Agad niyang niyakap si Beth at masamang nakatingin kay Amber habang pinapakalma si Beth. Hindi pinansin ni Amber si Lucy dahil binabantayan niya ang paglabas ng doktor sa operating room. Agad siyang lumapit nang lumabas ang doktor. Sino po ang pamilya ng pasyente? Tanong ng doktor. Asawa niya po ako, Dok. Kumusta ang asawa ko? Umalis ka dito, pwede ba? Ako si Mrs. Montero, ang ina ng pasyente. Kamusta ang anak ko? Please, sabihin mong nasa maayos ang kalagayan niya. Nangihinang sambit ni Beth sa doktor. Magiging honest ako sa inyo, Mrs. Montero. Medyo critical po ang kalagayan ng anak nyo dahil sa lakas ng impact sa ulo niya. Pero huwag kayong mag-alala dahil minomonitor namin siya at ginagawa namin lahat para iligtas siya. Sa ngayon ay hintayin natin kung kailan siya magigising. Mahabang paliwanag ng doktor. Nagpasalamat si Beth at nakahinga ng maluwag. Kinakailangang bantayan si Seven na mabuti kaya kinausap ni Amber ang ina ni Seven na magpahinga muna at siya nang bahalang magbantay sa asawa. Pinigilan siya ni Lucy at sinabing siya na ang magbabantay kay Seven at pwede na siyang umalis. Nagmatigas si Amber at pinaglaban ang karapatan niyang mag-alaga kay Seven dahil siyang asawa nito. Ako ang magbabantay at mag-aalaga sa asawa ko. Please ma, hayaan niyo akong gawin ang tungkulin ko bilang asawa. Kailangan niyong magpahinga alang-alang para kay Seven. Ang kapal na mukha mo! Kapag may nangyari ulit sa anak ko, mananagot ka sa akin! Tandaan mo yan, hampas lupa! Galit na sigaw ni Beth bago mawala ng malay at agad naman siyang inasikaso ng mga nurse. Isang linggong nanatili si Amber sa ospital para alagaan si Seven. Kahit pinapauwi na siya ni Keo para magpahinga ay hindi niya ginawa. Maging si Maria ay nag-aalala na dahil walang maayos na pahinga si Amber at hindi yun nakakabuti dahil buntis ito. Napaiyak si Amber nang magising si Seven. Dumating agad si Lucy at ina ni Seven. Labis ang pag-alala ni Amber dahil tila hindi siya nakikilala ni Seven. Agad niyang tinawag ang ina at niyakap ito. Napatingin sa kanya si Seven na may halong pagtataka bago tinawag si Lucy na kinabigla ng lahat. Lucy, babe. Love, andito ako. Ako ang asawa mo, hindi si Lucy. Babe, sino siya? At anong sinasabi niya? Napaiyak si Amber sa tanong ni Seven at tiningnan lang siya nito na nagtataka. Agad na tumingin si Amber sa doktor at naintindihan agad ang nangyayari. Pinayuhan siya ng doktor na bigyan ng panahon ng pasyente at manatili sa tabi ng asawa at huwag biglain ito dahil baka mas lalong lalala ang kalagayan niya kapag mabigla ito at kapag pinilit na alalahanin siya. Makalipas ang isang linggo ay wala pa ring pagbabago kay Seven. Si Lucy pa rin ang nakikilala niyang asawa. Tiniis ni Amber ang sakit alang-alang sa kalagayan ng asawa. Ngunit hindi na kontento si Lucy at pilit na pinapalayas kay Seven si Amber at sinabing isa itong katulong nila na naging obsessed sa kanya.
Naawa si Seven at tila'y pamilyar sa kanyang dalaga. Ngunit nagpanggap na nakakaawa si Lucy kaya pinalayas ni Seven si Amber. Nanlumos si Amber at pilit nagmamakaawa na siyang tunay na asawa nito. Wala siyang nagawa nang kaladkarin siya ni Lucy palabas ng bahay. Dahil wala na siyang lakas ay hindi niya magawang lumaban kay Lucy. Kahit anong sigaw niya sa labas ng bahay ay walang lumabas ni isa. Bumuhos ang malakas na ulan at kasabay nun ay ang pagbagsak ng katawan ni Amber. Mabuti na lang ay dumating si Keo kasama si Maria at dinala agad siya sa ospital. Hindi siya matulungan ni Keo dahil maging siya ay bigla na lamang nakatanggap ng tawag na si Sante na sa trabaho. Bumalik si Amber sa kanilang bahay ngunit hinarang lamang siya ng mga bodyguard ni Lucy. Nagmamakaawa siyang hayaan siyang makasama si Seven kahit hindi siya nito maalala ngunit hindi siya pinakinggan ni Lucy o ng ina ni Seven. Ma, please! Ako ang asawa ni Seven. Bakit ito ginagawa sa akin, Ma? Maawa kayo. Lucy, please. Nagmamakaawa ako sa'yo. Pinalayas ka na ng anak ko at nasa critical pa rin na kalagayan niya. Kaya kung ipipilit mo pa rin na sabihin sa kanya na ikaw ang asawa niya, mas lalong malalagay sa panganib ang anak ko. Sana ngayon, maintindihan mo ang desisyon ko. Mahabang sambit ni Beth. Ma, hayaan niyo akong makausap siya. Kahit sa uling pagkakataon, nagmamakaawa ako, Ma. Bigong makausap ni Amber si Seven sa huling pagkakataon at umuwing masakit ang puso kaya nawalan na naman siya ng malay. Ilang linggo siyang naghintay na hanapin siya ni Seven ngunit lumipas ang buwan at taon ay walang Seven na naghanap sa kanya. Kasabay ng paglipas ng 4 na taon ay ang paglaki ni na Ace at Nami. Naging masaya at kontento si Amber sa kanyang bagong buhay dahil sa kambal niya. Masaya silang namuhay sa probinsya kasama si Maria na siyang naging sandalan ni Amber sa buhay. Nakapagpundar sila ng maliit na bookstore at flower shop. Simple ang pamumuhay nila ngunit masaya. Nami, bilisan mo anak at naghihintay ng Mama Maria mo sa'yo. Wait Mama, inaayos ko pa po ang dress ko. Magalang na sagot ni Nami. Why is she dressing up ba? Magbabantay lang naman po siya sa flower shop, Mama. Takang tanong ni Ace. Hayaan mo na yung kambal mo. San ba nagmana yan kay Mama Maria nyo? Naging katuwang ni Amber si Ace sa bookstore sa tuwing wala silang pasok sa paaralan. Si Nami naman ay sa flower shop kasama ni Maria. Napalaki ng maayos ni Amber ang kanyang kambal sa kabila ng mga hirap na dinanas niya sa buhay. Kinalimutan niya si Seven at nangakong maging matapang para sa mga anak niya. Keo, bakit hindi pa nag-submit ang proposal para kay Mr. Guzman? Sir. Na-delay po kasi dumaan pa sa opisina ni Ma'am Lucy at chinek niya pa po. Sagot ni Keo. Nagtataka si Seven bakit kailangang i-check ni Lucy ang proposal niya kay Mr. Guzman. Maging si Keo hindi alam ang sagot. Kung hindi lang hawak ni Lucy ang ina ni Keo ay matagal na niyang sinabi ang mga nalalaman niya kay Seven. Nakabalik siya sa tabi ni Seven dahil naaalala siya nito. Babe, kanina ka pa babad sa laptop mo. Kailangan mong kumain at uminom ng gamot. Bungad ni Lucy pagpasok ng opisina ni Seven. Not now, babe. Maayos na ang pakiramdam ko kaya hindi na ako inom na kahit anong gamot. Biglang nataranta si Lucy kaya nilapitan niya si Seven at niyakap ito. Sinabi niya kay Seven na kahit siya ay gustong patigilin ng doktor sa pagbibigay ng gamot ngunit hindi pa daw pwede dahil kailangan niya pa ito. Nadala naman si Seven sa pang-iikot ni Lucy. Lingid sa kaalaman ni Seven ay ang gamot na iniinom niya ay mas nakakaapekto ng masama sa kanyang amnesia upang tuluyan ng hindi bumalik ang kanyang alaala. Maraming salamat sa pag-aalaga sa akin at kay Mama, babe. Kung wala ka, sigurado kong mahirapan kami ni Mama. Walang anuman, babe. Asawa mo ako kaya dapat lang alagaan ko kayo ni Mama. Nakangiting sambit ni Lucy. Ilang taon na ring pinag-isipan ni Amber na lumuwas ng Maynila para sa pag-aaral ng kanyang mga anak. Kahit ayaw niyang bumalik ay kailangan niya para sa kapakanan ng kanyang pinakamamahal na kambal. Napag-usapan na din nila ni Maria kung anong dapat na hakbang nila sa Maynila. Natatakot pa rin ako, love. Baka bigla ako siyang makita o
Baka ang haliparot na yun ang makakita sa akin. Sa mga anak ko at kung ano pang gawin sa amin. Love naman. Kinaya natin lahat alang-alang sa kambal, di ba? Alam kong mas kakayanin pa natin. At sigurado kung hindi ka na nila naiisip sa tagal ba naman ng panahon. Para ito sa mga anak mo, kaya kailangan mong maging matapang at magpakatatag. Mahabang pagsisigurong sambit ni Maria. Mama, we understand naman po if ayaw niyo pong sa Manila magstay. Ayos naman po kami ni Ace here sa province. Nakangiting sambit ni Nami. I don't wanna pressure you, Ma. Alam namin you have reasons po and we respect that very reason. Dagdag naman ni Ace. Napayakap si Amber sa kanyang kambal at hindi napigilang umiyak. At hindi napigilang lumuha. Napakatalino ng kanyang mga anak. Sa murang edad pa lang ay alam na nila kung paano maging responsible at umunawa kaya walang dahilan si Amber para ipagkait sa mga anak ang oportunidad sa Maynila. Naging maayos naman ang paglipat nila Amber sa bago nilang tirahan. Pinili nila ang lugar na malapit sa lahat, lalo na sa paaralan ng mga anak. Pinagtabi na rin nila sa isang building ang kanilang bookstore at flower shop. Agad namang napansin ng mga taong kanilang pwesto at madali itong nakilala sa lugar. Masaya ako para sa iyo, love. Kinaya mo sa kabila ng takot mo. Proud na sambit ni Maria habang nagliligpit na. Kinaya ko nga. Maraming salamat, love, dahil hindi mo ako sinukuan. Naputol ang kanilang pag-uusap nang biglang tumawag ang katiwala nilang nagbabantay sa kambal. Sinugod sa ospital si Nami pagkatapos kumain ng dinner. Nagmamadali nilang tinungong ospital at agad na pinuntahan si Nami. Hindi magawang kumalma ni Amber dahil wala pa silang balita sa kalagayan ng anak. Agad niyang nilapitan ng doktor na pumasok sa kwarto. Ano pong nangyari, Doc? Kumusta po ang kalagayan ng anak ko? Mrs., she's fine now. Mabutit na isugod agad siya. Nagkaroon siya ng allergy attack at maaaring lumala kapag patuloy niyang kakainin ng bawal sa kanya. Napaka-rare ng food allergy ng anak niyo, Mrs., kaya iba yung pag-iingat po. Paliwanag ng doktor na ikinagulat naman ni Amber. Allergy attack? Teka lang po, Doc. Paano may allergy ang anak ko? Ngayon lang po ito nangyari, Doc, at paano niyo nakuha ang ganong allergy? Love, kumalma ka lang please. Pagpapakalma ni Maria. Maring nakuha niya ito sa iyo o sa ama ng anak mo. Pagkatapos ng ilang test ay magbibigay ako ng reseta at food plan ng anak niyo. Napansin kong kambal ang anak mo kaya please be careful din sa isang kambal. Hindi natin alam ang epekto ng allergy sa kanya. Sambit ng doktor bago lumabas ng kwarto. Hindi alam ni Amber ang gagawin at napaupo na lang. Sa pagkakaalam niya ay walang history ng allergy ang pamilya niya. Agad siyang napatingin sa natutulog na si Nami. Napaisip siya kung kay Seven ba nila nakuha ang allergy meron sila. Napabuntong hininga na lamang siya at pinauwi si Maria at Ace para makapagpahinga. Nginitian niya si Ace bilang pagsabi na okay lang siya. Mama, promise po hindi na ako basta-bastang kakain ng kahit anong food po. I'm so sorry, Mama. Malungkot at nakayukong sambit ni Nami. It's not your fault, Nam. Ang importante, ligtas ka na. Mag-iingat na tayo para hindi na ito mangyari pa, okay? Tugon ni Ace at niyakap ang kambal. Halika kayo dito, payakap si Mama. Wala kayong kasalanan sa nangyari, okay? Ang kailangan natin ay mag-ingat gaya ng sabi ni Ace. Mahal na mahal kayo ni Mama. Kaya gagawin ko ang lahat para hindi na ito maulit pa. Pasali naman ako sa yakapan. Parang nakalimutan niyo na ata ako, ha? Birong sambit ni Maria at sumali na din sa yakapan. Balik trabaho muli si Amber at siya na ang naghahatid at naghahanda sa pagkain ng mga anak. Ayaw niyang maulit muli ang nangyari kaya todo ingat na ito sa kinakain ng mga anak. Ma, kamusta ang pakiramdam niyo? Anak, nasan si Amber? Gusto ko siyang makausap. Nahihirapang sambit ni Beth. Nagtataka naman si Seven kung sinong tinutukoy ng ina. Nang tanungin niya ito ay biglang bumaba ang oxygen ng ina kaya dali-dali niyang tinawag ang mga nurse at doktor ng ina.
Nangangamba si Seven dahil ilang taon ng bedridden ang ina at hindi pa ito gumagaling. Tanging si Lucy lang ang nag-aalaga sa ina kaya ayaw niyang hinalaan ng asawa. Dumating si Lucy na nag-aalala kaya nawala ang hinala ni Seven sa kanya. Anong nangyayari kay Mama Beth? Nag-aalalang tanong ni Lucy. Bigla bumaba ang oxygen niya. Pagkatapos akong kausapin, babe. Anong sinabi niya sa'yo, babe? Curious na tanong ni Lucy. Napansin ni Seven ang pagkataranta ni Lucy habang hinihintay ang sagot niya. Umiling lamang siya bilang sagot kaya kumalma si Lucy. Nagmamadaling bumalik ng kumpanya si Seven dahil nagkaroon ng problema. Iniwan niya muli sa pangangalaga ni Lucy ang ina bago umalis. Anong malaking pondong nawala at hindi nyo alam saan napunta? Galit na tanong ni Seven sa accounting team. Umiling lang sila dahil maging sila ay hindi alam ang nangyari. Tanging ang kanilang leader ang nakakaalam, ngunit wala na ito nung nakaraan pa at naging suspicious ang pagkawala nito. Hindi pa kumalma si Seven sa mga nangyayari nang binalitaan siyang wala ng ina ay muntika na siyang mahimatay. Agad siyang nagpatid kay Keo sa ospital at naabutang tinakpan ng puting kumot ang ina at katabi noon ay si Lucy na umiiyak. Babe, si Mama Beth, wala na. Umiiyak na sambit ni Lucy at yumakap kay Seven. Lumipas ang isang buwan ay naging magulo ang buhay ni Seven. Mas lalong dumami ang problema niya sa kumpanya. Mas lalo siyang nagtataka dahil sa tuwing magkakaproblema sa kumpanya ay wala si Lucy. Maging ang pinadala niyang bodyguard na nag-iimbestiga kay Lucy ay hindi pa nakakabalik. Mas lalong lumakas ang hinala niyang may kinalaman si Lucy sa lahat. Sir, pinatawag niyo raw ako. Bungad ni Keo. Bakit ngayon ka lang nakabalik? May problema ba? Agad na humingi ng tawad si Seven dahil sa pagkawala ng ina ni Keo. Napagtanto niyang hindi lang siya ang may problema sa mundo. Maingat niyang inutusan si Keo na imbestigahan ang mga gamot na iniinom niya. Laking gulat ni Seven nang marinig ang mga pinagsasabi ni Keo. Ngayon na alam niya na kung sino ang Amber na tinutukoy ng ina. Ngunit hindi niya magawang paniwalaan si Keo. Hihintayin niya munang result ng gamot at pagbalik ni Lucy bago gumawa ng hakbang. Nanigas sa kanyang kinatatayuan si Amber nang makitang taong pumasok sa flower shop. Ibang-iba ng itsura nito na para bang merong sakit na matagal niyang iniinda. Tila maging siya ay nagtataka sa kanya dahil hindi ito sumasagot. Pamilyar kay Seven ang babae ngunit hindi niya ito maalala kung saan niya nakita ang babae. Napahawak siya sa kanyang ulo at pinakalma ang sarili. Bumalik sa ulirat si Amber at pilit pinapakalma ang sarili bago lumapit kay Seven. Ano pong hinahanap niyong bulaklak, sir? Meron kayong white tulips bouquet? I need one, please. Sige po, sir. Maupo po muna kayo. Miss, nagkita na ba tayo nun? You seem familiar. Napahinto si Amber sa tanong ni Seven. Hindi siya magtataka kung tuluyan nga siyang nakalimutan ni Seven. Ngumiti lang siya at sinabing ngayon lamang niya nakita ang binata. Napaisip si Amber kung para kaninong bulaklak. Naalala niyang si Mrs. Montero ay paborito niya ang white tulips at napatawa sa isipan dahil naalala niya pa yon. Nang inabot niya ang bulaklak ay hindi niya maiwasang magtanong kahit alam niya kung para kaninong bulaklak. Sigurado kung magugustuhan ng asawa niyong bulaklak, sir. Salamat. Pero para to sana mayapa kong mama. Thank you ulit. Hindi makapaniwala si Amber na wala na si Mrs. Montero. Nag-guilty siya dahil hindi niya nakilala ang kanyang mga apo. Kahit malaking kasalanan ginawa nito kay Amber, ay tinuring pa rin siyang ina ni Amber. Hindi pa tuluyang nakalabas si Seven nang marinig ang pangalan na tinatawag sa babaeng kausap. Kaya napalingon siyang muli, ngunit wala na ito. Amber? Napaisip si Seven kung saan niya narinig ang pangalang yon at napagtantong sa kanyang yumaong ina at kay Keo. Lumakas ang kutob niyang baka totoo mga sinabi ni Keo sa kanya, ngunit hindi niya magawang maniwala ng tuluyan. Agad siyang bumalik ng kumpanya nang tumawag si Keo na meron ng result ang pinagawa niya sa kanya. Sa loob ng ilang taon, ngayon ko lang siya ulit nakita, love. Imbis na galit ang dapat na maramdaman ko kay Seven, naawa pa ako sa kanya.
Tila ba hindi siya gumaling sa nangyari nun at parang mas lumala pa. Parang nag-aalala ka sa kanya, my love ah. Biro lang. Kahit naman siguro ako ganyan. Magiging reaksyon kapag ganun nga. Alam mo, na-curious tuloy ako sa kung ano nangyari sa kanya. At paano biglang namayapan ang ina niya? Mahabang sambit ni Maria na may pag-aalala rin. Sinong 7, Mama? Takang tanong ni Nami at lumapit kay Amber. Nagkatitigan si Amber at Maria dahil sa tanong ni Nami. Hindi nila napansin na narinig pala nito ang kanilang usapan. Kahit ayaw magsinungaling ni Amber, ay ginawa niya dahil hindi pa siya handang sabihin sa mga anak ang tungkol kay 7. Lalo na ngayong magulo ang lahat at ayaw niyang may mangyaring masama sa kambal. Dati namin siyang kaibigan ni Mama Maria mo, anak. Sandali, bakit mag-isa ka lang? Nasaan ang kambal mo? Akala ko po, nauna niyo na siyang sinundo. Takang sagot ni Nami. Ate, wala na po siya kanina sa kanyang room pagpunta ko. Akala ko sinundo niya na siya kaya umuwi na agad kami ni Nami. Paliwanag naman ni Joy. Ano? Hindi kami umalis ni Ate Maria mo para magsundo. Love, anong gagawin ko? Saan naman siya pupunta at magagabi na? Pinakalma ni Maria ang kaibigan at nagpatulong na din sa mga pulis upang hanapin si Ace. Maging ang CCTV sa paaralan nila ay hindi nahagilap ang paglabas ni Ace kaya mas lalong kinabahan si Amber. Who are you po ba't? Bakit niyo ako gustong makausap? Kalmadong tanong ni Ace. I'm Lucy. You have nice name, Ace? May tatanong lang ako. Sagot ni Lucy at namangha sa tapang ni Ace. Okay. Ano pong gusto niyong itanong? Tugon ni Ace. Nasaan ang daddy mo? Bakit parang ang mami mo lang nagpalaki sa'yo? Curious na tanong ni Lucy. Nais niyang malaman kung tama ang kanyang hinala na si 7 ang ama ng anak ni Amber. Ilang linggo niya nang minamanmanan si Amber at ngayon lang siya may pagkakataon na masolong makausap ang bata. Nagulat siya sa sagot ni Ace dahil hindi niya kilala ang pangalang sinabi nito na kanyang ama. Pagkatapos makumpirmay, nagpresenta siyang ihatid si Ace. Mama Maria, andito na po ako. Sorry't pinag-alala ko kayo. Bungad ni Ace pagdating sa bahay. Saan ka ba galing at pinag-alala mo kaming lahat ha? Nag-aalalang tanong ni Maria. Agad na umalis si Lucy nang hindi makita si Amber na lumabas. Buong akala niya ay si Amber ang ina ni Ace. Nasayang lang ang oras niya kakaniid kay Amber kaya agad siyang bumalik sa bahay nila ni 7. Ace, anak naman. Pinag-alala mo si Mama ng sobra. Saan ka ba galing at bakit ngayon ka lang? May nangyari ba sa'yo ha? Sabihin mo kay Mama, anak. Sorry Mama, hindi na po maulit. May babae pong lumapit sa akin. Sabi niya gusto niya ako makausap. Wala naman po siyang ginawang masama sa akin. Mahabang sagot ni Ace. Hindi mapakali si Amber dahil sa ginawa ni Lucy. Mabuti na lang at naalala ni Ace ang sinabi niya noon na ang pangalan ng kanyang ama ay si Jake kung sakaling merong magtatanong na hindi niya kilala. Nagpasalamat siya na ligtas ang anak ngunit hindi siya mapakali dahil baka sa susunod ay may gawin na si Lucy sa anak. Mabuti na lang ay hindi niya nalaman na merong kambal si Ace. Sa kabagaling at ngayon ka lang umuwi. Hindi ka na nagpapaalam sa akin sa tuwing aalis ka. Babe, I'm sorry. Nagkasakit si Dad kaya kinakailangan ko siyang alagaan. Sorry kung hindi ako nakapagpaalam sa'yo. Sagot ni Lucy na nalulungkot at yumakap kay 7. Nang tanungin niya si 7 kung iniinom niya ang kanyang mga gamot, ay tumango ito kaya napangiti lamang siya. Hindi pa niya nakuha lahat ng shares ng kumpanya ni 7 kaya kinakailangan niyang mag-ingat. Lingid sa kanyang kaalaman ay unti-unti nang naaalala ni 7 ang kanyang nakaraan. Hindi man ito malinaw ngunit alam niya nang hindi niya asawa si Lucy. May update na ba sa pinapahanap ko? Sir, siya nga po si Ma'am Amber na asawa niyo. Sigurado po ako. Kasama niya si Maria na matalik niyang kaibigan. At hindi ko lang po matukoy kung kaninong anak ang batang si Nami. Mahabang sagot ni Keo. Nandilim ang paningin ni 7 sa mga narinig dahil biglang sumakit ang kanyang ulo. Pinayuhan siya ni Keo na huwag piliting alalahanin si Amber dahil ang mahalaga ngayon ay alam na niya ang totoo at kung nasaan si Amber. Please,
Make sure na safe sila. At hindi malaman ni Lucy ang mga galaw na, Sir! Agad na sinugod sa ospital si Seven dahil bigla itong hinimatay. Hindi pinaalam ni Keo kay Lucy ang nangyari dahil baka malaman niyang may alam na si Seven. Amber, it's been a while. Kamusta ka naman at bakit gusto mo ako makausap? Takang tanong ni Lucy dahil pinuntahan siya ni Amber sa kanyang opisina. Akala mo ba hindi ko alam ang ginawa mo sa anak ko? Wait, what? Anak mo si Ace? No way! Gulat na tanong ni Lucy. Bakit? Wala ba akong karapatang magkaanak? Tandaan mo, Lucy, sa oras na may mangyaring masama sa anak ko, hindi mo gugustuhin ang maaaring gawin ko. Tinatakot mo ko dahil sa anak mong walang ama? How dare you? Oh, well, hindi na ako magtataka kung bakit ka pinalayas ni Seven. Malandi ka lang talaga. Nandidiring sambit ni Lucy. Wala kang alam tungkol sa anak ko. At kung meron mang malandi dito, ikaw yon. Huwag na huwag kang lalapit muli sa anak ko. Kung ayaw mong magkagulo kayo ni Seven, tandaan mo yan. Nanlambot ang tuhod ni Amber nang makalabas sa kumpanya ni Lucy. Alam niyang ginalit niya si Lucy ngunit hindi siya matatakot dahil pangangalagaan niya ang kanyang mga anak at handa siyang gawin ang lahat para sa mga anak. Pabalik na si Keo sa kwarto ni Seven nang makitang nakabukas ang pintuan ng kwarto kaya maingat niyang binuksan ito. Nang makita na bata ang kausap ni Seven na pamilyar sa kanya'y nagulat na sinami ito. Nagtaka si Seven dahil isang batang pumasok sa kwarto niya at tinanong siya kung kailangan niya ba ng tulong. Masama po bang panaginip niyo? Narinig ko po kayong natatakot at sumigaw kaya pumasok ako. Sorry na abala kita. Salamat sa pag-aalala. Anong pangalan mo at bakit mag-isa ka lang dito sa ospital? I'm Nami po. May kasama po ko si Ate Joy. Nasa laboratory pa po siya. Sinamahan ng kambal ko. Magalang na sagot ni Nami. Nami? Parang narinig ko na ang pangalan mo. Sir, isa pong tinutukoy ko sa'yo. Pero hindi ko alam na may kambal siya. Pagputol ni Keo kay Seven. Kilala niyo po ko? Inosenteng tanong ni Nami. Sinanyasan ni Seven si Keo at tinulungan siya nitong bumaba sa kama. Pinantayan niya ang taas ni Nami at sinabing nakabili na ito ng bulaklak sa shop nila kaya kilala siya nito. Tinanong ni Seven kung anong pangalan ng kanyang ina at nanlamig ng sinabing pangalan ni Amber. Nami, pwede ko bang malaman ilang taon na kayo ng kambal mo? 4 years old po. Magbe-birthday po kami next month. Masayang sagot ni Nami. Lumakas ang kutob ni Seven sa narinig mula kay Nami. Agad niyang inutusan si Keo na ihatid si Nami at hintaying makabalik ang kasama nito. Pagbalik ni Joy at Ace galing laboratory ay nagtaka siya dahil may kasama si Nami na lalaki. Agad niyang kinuha si Nami at nagtatakang tumingin sa lalaki. Huwag po kayong mag-alala. Binantayan ko lang siya dahil wala siyang kasama. Sambit ni Keo bago pa nagpaalam kay Nami. Sandali lang po. Ano pong pangalan niya? Tanong ni Nami. Si Sir. Seven pong pangalan niya. Sagot ni Keo at tuluyang umalis. Mas lalong nag-iingat si Seven sa kanyang galaw, lalo na ngayong naalala niya ng tuluyan si Amber. Nangako siyang gagawin ng lahat para protektahan siya at ang mga anak nito laban kay Lucy. Gumagawa na rin siya ng hakbang paano mahuli si Lucy sa mga ginagawa niyang pagnanakaw sa kumpanya niya. Kuya, narinig ko si Mama nun na kausap si Mama Maria tungkol sa lalaking si Seven. Sambit ni Nami. Why? May problema ba? Tanong ni Ace. Kanina sa ospital, may nakilala din akong Seven. Yung name niya kuya. At parang kawawa siya kasi umiiyak at tinawag ang pangalan ni Mama habang natutulog siya. Malungkot na sambit ni Nami. What? Baka kapangalan lang ni Mama yun, Nam. Matulog na tayo at may pasok ka pa sa ballerina class mo bukas. Napatakip ng kanyang bunganga si Amber nang marinig ang usapan ng kanyang kambal. Hindi niya kinayang konsensya niya. Naawa siya sa kanyang mga anak dahil alam niyang hinahanap na nila ang kanilang ama.
Hindi niya alam kung anong kanyang gagawin at isasagot kapag dumating na ang araw na tatanungin siya ng mga anak tungkol sa kanilang ama. Anong meeting? Hindi ako nagpatawag ng board meeting. Sir, si Ma'am Lucy pong nagpatawag. Sagot ng staff ni Seven. Paano nakapagpatawag ng board meeting si Lucy? Gayong ako ang CEO ng kumpanya. Sir, isa lang pong ibig sabihin yan. Siya ang may hawak ng malaking shares. Sagot ni Keo. Hindi makapaniwala si Seven sa narinig kaya agad siyang pumasok sa function hall at nakitang nakaupo si Lucy sa kanyang upuan. Nagtataka siya kung bakit walang bumati sa kanya ni isa. Anong ibig sabihin nito? Bakit may board meeting na naganap na hindi ko alam? Babe, umupo ka muna. Akong nagpatawag ng meeting. You see, kinakailangan na iisa lang ang CEO ng dalawang kumpanya. Kaya may meeting tayo ngayon. Nakangiting sambit ni Lucy. Naiibang ka na ba? Ako ang CEO ng kumpanya ko. At kailanman ay hindi mangyayaring gusto mo. Mr. Montero, wala kang magagawa dahil nakapangalan kay Mrs. Montero ang malaking share ng kumpanya. Kaya nararapat na siyang papalit bilang CEO. Tugon ng isang board member. Hindi namin pwedeng isugal sa iyo ang shares namin dahil maliit lang ang shares mo sa kumpanya. Dagdag pa ng isang board member. Hindi makapaniwala si Seven sa mga naririnig. Kahit anong pagmatigas ang ginawa niya, tinanggalan siya ng karapatang maging CEO sa sarili nitong kumpanya. Nais niyang kausapin si Lucy at alamin ang nangyayari ngunit hindi siya nito pinapasok sa opisina. Naging usap-usapan sa buong kumpanya ang pagiging team leader niya sa sariling kumpanya, gayong isa dapat siyang CEO. Love, nakita mo na ba ang balita ngayon tungkol kay Seven? Mahinang tanong ni Maria kay Amber dahil kasama nila ang kambal sa shop. Kailangan ko bang malaman na nangyari? Wala naman akong pakialam sa kanila. To naman, makinig ka kasi. Hindi na siya ang CEO sa sarili niyang kumpanya. Pero meron pa rin siyang shares kaya ginawa siyang team leader. Sambit ni Maria. Malas niya naman kung ganun. Buti nga hindi siya tuluyang pinaalis. Alam mo rin bang nag-aagaw buhay siya ngayon sa ospital? Hindi sinabi ko anong sakit niya. Dagdag pa ni Maria. Ano? Nag-aagaw buhay? Sinong nag-aagaw buhay, Mama? Gulat na tanong ni Ace. Napatakip ng bunganga si Amber dahil napakalakas ng boses niya at narinig ng kambal. Humingi siya ng tulong kay Maria ngunit hindi rin alam kung anong isasagot. Ayaw nang magsinungaling ni Amber sa mga anak lalo na ngayong may posibilidad na baka hindi nila makilalang ama. Kaya napagdesisyonan niyang sabihin na ang totoo sa mga anak. Kaya pinalapit niya ang kambal sa kanya at huminga ng malalim bago magsalita. Alam kong gusto niyong itanong kung sino't nasa ng papa niyo. I'm sorry kung hanggang ngayon hindi ko sinabi sa inyo. Dahil ayokong mapahama kayong mga anak. Pero ngayon pupuntahan natin ang papa niyo. Mama, are you for real? Totoo po bang makikita ko na si Papa? Masayang tanong ni Nami. Opo, baby. Kaya magbihis ka na and wear your jacket. Thank you, Mama. I'm proud of you. Nakangiting sambit ni Ace. Napaiyak sa tuwa si Amber dahil sa sinabi ng anak at niyakap niya ito na puno ng pagmamahal. Masaya si Amber dahil biniyayaan siya ng dalawang matatalinot maunawiing mga anak. Sigurado ka na ba sa desisyon mo, love? Nag-aalalang tanong ni Maria. Handa na ako, love, para sa mga anak ko. Nagtataka si Amber bakit maraming bodyguard ang nakabantay sa ospital at sa kwarto ni Seven. Nang makita niyang lumabas ng kwarto ni Seven si Lucy ay agad niyang hinila pabalik at nagtago mga anak. Ngumiti lang siya dahil nagtataka ang kanyang kambal maging si Maria kaya sinenyasan niya itong sumilip at napalaki din ang mata nang makita si Lucy. Munti ka na tayo dun, love. Kaya pala maraming bodyguard. Sino kayang may iwang magbantay kay Seven? Bulong ni Maria. Umiling lang si Amber dahil maging siya ay hindi niya alam. At hindi alam ang gagawin kung paano sila makapasok sa kwarto ni Seven. Napangiti siya nang makitang si Keo na sekretary ni Seven ang nasa labas ng kwarto ay agad siyang lumapit. Nagulat si Keo nang mapagtantong si Amber ang nasa harapan niya kasamang kambal at si Maria kaya agad niya silang pinapasok sa loob. Ma'am Amber, mabutit nakadalaw kayo kay sir. Masayang sambit ni Keo.
It's you again. Sambit ni Nami. Kilala mo siya, anak? Tumango si Nami kaya nagtataka niyang tiningnan si Keo. Sinabi ni Keo ang nangyari noon kaya nabigla si Amber dahil nakita na pala sila at siya nga ang tinutukoy ni Nami noon. Hindi namin alam dahil hindi kami sigurado. Nagkausap lang sila. Dagdag ni Keo. Mga anak, I'm sorry kung sa ganitong sitwasyon niyo makikilala ang papa niyo. Naintindihan po namin, Mama. Masaya kami at nakilala na namin siya. Di ba, Nam? Masayang sambit ni Ace. Opo, Mama. Thank you. Masaya ako dahil siya ang papa ko. Masayang tugon ni Nami. Iniwan ni Amber ang kambal sa loob kasama si Maria at kinausap niya sa labas si Keo. Tinanong niya kung anong nangyari magmula nung naaksidente si Seven at paanong biglang namayapa ang ina nito. Maraming nangyari, Ma'am Amber. Panimula ni Keo. Hindi ko maintindihan bakit hindi siya gumaling sa loob ng 4 na taon. Dahil sa kagagawa ni Ma'am Lucy, pinalitan niya ang mga gamot ni Sir. Pinapainom niya ng gamot na mas lalong magpapalala ng kanyang amnesia at na-overdose sa gamot. Nasa hindi magandang kalagayan si Sir ngayon. Maging si Mrs. Montero ganun din ang ikinamatay at kagagawan din ni Ma'am Lucy. Mahabang kwento ni Keo. Napakawalang hiya niya talaga. Ano't kaya niyang gumawa ng ganung bagay? Mabuti na lang at hindi niya alam noon na anak ko si Ace. Pero papaanong si Lucy nang namahala sa kumpanya at siya pang CEO? Hawak niya po ang malaking shares ng kumpanya. Walang laban si Sir Seven dahil kalahati lang ang shares niya. Hindi din siya pinanigan ng board member kaya siya inatake ngayon. Sagot ni Keo. Imposible namang hawak niyang malaking shares. Paano nangyari yun? Siya pong nakalagay na guardian at beneficiary person ni Sir sa oras na may mangyaring masama sa kanya. Ginawa nila to noon at sinamantalang amnesia ni Sir. Paliwanag ni Keo. Hindi maaaring ginawa ni Lucy. Ako ang legal na asawa ni Seven. Kahit anong sabihin niya, ako pa rin ang legal. Kailangan ko makausap ang legal attorney ni Seven. Agad na pinuntahan ni Amber at Keo ang attorney ni Seven. Hindi hahayaan ni Amber na mawala lahat ang mga pinaghirapan ng pamilya Montero dahil kay Lucy. Sinabi niya sa legal attorney lahat. Nagulat pa ito dahil ang buong akala niya ay si Lucy ang asawa ni Seven. Nagulat si Seven nang tawagin siyang papa ni Nami at isa pang bata na kasama nito. Hindi niya alam ang isasagot dahil wala siyang ideya sa nangyari. Papa, ayos ka lang po ba? Nami, tawagin mo na ang doktor. Sambit ni Ace. Papa? Ako? Paano? Sir Seven, gising na kayo. Parating na po ang doktor. Sambit ni Maria. Kailangan nyo lang magpahinga muna para bumalik ang lakas mo. Mabutit mabilis ang recovery mo, Mr. Montero. Sambit ng doktor bago umalis. Hindi niya pinansin ang sinabi ng doktor dahil nakatuon lang ang tingin niya sa 2 bata na nasa harapan niya. Niyakap nila ang isa't isa ng mahigpit at ilang ulit na humingi ng tawad si Seven sa nagawa niya noon. Humingi din ng tawad si Amber dahil nagpatalo siya noon kay Lucy at iniwan siyang nagdudusa sa kamay ni Lucy. Nangako siyang gagawin ng lahat para mabawi ang lahat kay Lucy. Totoo bang ako ang… Papa! Sabay na sambit ni Ace at Nami. Napaiyak silang 4 dahil sa tuwa. Sobrang saya nila dahil magkasama na silang muli. Naputol ang kanilang kaligayahan nang biglang pumasok si Lucy sa loob ng kwarto na puno ng galit. At talagang dito pa kayo nag-family reunion? I knew it! Si Seven nga ang ama ng mga salot mong anak! Galit na sambit ni Lucy. Hindi napigilan ni Amber ang sarili at sinampal niya ng malakas si Lucy. Hindi na siya titimpi pa dahil sa kasamaan ni Lucy. Lalabanan niya si Lucy hanggang sukdulan ng kanyang kasamaan. Wala kang karapatang sabihan ng mga anak ko ng ganyan. Dali kang salot dito! How dare you magpakita dito? Sa kabila ng ginawa mo sa akin, hindi ako papayag na makuha mo lahat ng gusto mo sa kumpanya ko. Kahit anong sabihin niyo, wala na kayong magagawa. Dahil ako ng CEO ng kumpanya. At ikaw, Seven, kung naging masunurin ka lang, hindi aabot sa ganito't siguro makasama mo pa ng matagal ang ina mong sagabal. Natatawang sambit ni Lucy bago nilisan ng ospital. Magbabayad siya! Seven!
Huminahon ka. Ako ang bahala sa kanya. Kailangan mong magpagaling para sa mga anak ko. Mangako ka sa akin, Seven. Napilitin mong magpagaling. Hindi nakapasok si Seven sa sarili niyang bahay dahil sa kagagawa ni Lucy, kaya tumuloy muna si Seven sa bahay ni Amber at Maria para magpagaling. Maging sa kumpanya ay hindi pinapasok si Seven kahit si Keo. Kailangan ko lahat ng bodyguards mo para samahan tayo sa pagpunta ng kumpanya. Hawak ko ang alas na magpapatunay na hindi si Lucy ang Mrs. Montero. Amber, hayaan mo akong umarap sa kanya. Ayoko mapahama ka at mga anak natin. Hindi pwedeng ikaw lang. Sabay nating harapin ang kawalang hiyaan ni Lucy. Nagulat si Lucy dahil pinatawag siya para umattend ng board meeting, gayong hindi siya nag-schedule ng meeting. Kinakabahan siyang pumunta ng function hall, ngunit pinigilan siya ng staff at sinabing sa lobby ang meeting. Mas lalo siyang nagtaka bakit sa public ang meeting. Anong ibig sabihin nito? Attorney Perez, bakit ka nandito? Hindi ako nagpatawag ng board meeting at mas lalong hindi ako magpapamiting publicly. Inis na sambit ni Lucy. Why? Natatakot kang malaman ng lahat ng ginawa mo? Tapos na ang lahat, Lucy. Hindi na sila maniniwala sa'yo. Ang kapal naman ng mukha mong angkinin ng pagiging Mrs. Montero ko. Hindi mo ba alam ang salitang hiya? Puno ng bulungan ng lobby at nanggagalaiti sa galit si Lucy. Tinawag niya ang mga bodyguard at pilit na pinapalabas si Seven at Amber, ngunit hindi sila gumalaw. Nagtataka niyang tiningnan ang mga ito't bumalik ang tingin kay Amber na natatawa. Ang mga bodyguards na inuutusan mo ay nakatalaga lang sa tunay na Mrs. Montero. Yan ang utos ni Mr. Roylan Montero. Baka hindi mo siya kilala? Siyang father-in-law ko. Susugurin na sana ni Lucy si Amber, ngunit pinigilan siya ng mga bodyguard. Kinaladkad palabas ng kumpanya si Lucy sa utos ni Seven. Maging ang mga kapanalig ni Lucy ay sisante rin sa pwesto nila. Naibalik sa dati ang takbo ng kumpanya ni Seven. Malaki ang pasasalamat ni Seven kay Amber sa tapang nitong harapin si Lucy. Pinangako niya sa sarili na babawi siya at sa mga anak nila. Lumipas ang isang buwan ay bumalik sa sarili-sarili nilang buhay si Amber at Seven. Ngunit patuloy pa rin ang bonding ni Seven sa kambal at masaya si Amber dahil mas lalong sumaya ang mga anak niya. Hindi na rin umasa si Amber na babalik sila sa dati ni Seven. Masaya siyang masaya ang kambal niya sa piling ng kanilang ama. Hindi pa ba hinatid ni Seven ng kambal? Tanong ni Maria. Doon daw sila matutulog. Pinayagan ko naman. Wala namang masama. Ama nila yon. Ang lungkot mo ang masama. Parang ninakawan ka ng milyon-milyong pera sa kalungkutan mo. Tukso ni Maria. Ako? Malungkot? Bakit naman ako malulungkot? Sus, ikaw talaga. Umamin ka nga sa akin, love. May nararamdaman ka pa ba sa kanya? Anong pinagsasabi mo dyan, love? Siyempre wala. Wala namang masama kung meron pa, kahit katiting lang, love. Naintindihan kita. Ako pa ba? Number 1 supporter mo ko eh. Nakangiting sambit ni Maria. Wala nga to talaga. Masaya na ako ngayon sa kung anong meron ako. Ang mahalaga, masaya ang mga bata. Hindi alam ni Amber kanino galing ang bulaklak na pinadala sa kanya. Muntik niya nang isipin na galing ito kay Seven ngunit napatigil dahil ang bulaklak ay para sa patay na ginawang bouquet. Hinanap niya ang card ngunit wala siyang makita. Natataranta niyang tinapon ang bulaklak at nagtataka si Maria. Napalaki ang mga mata niya nang makitang bulaklak. Ayos ka lang ba? Kanino galing ang bulaklak na yan? Sunod-sunod na tanong ni Maria. Hindi ko alam, love. Walang nakasulat. Dineliver lang kanina sa akin at ngayon ko lang tiningnan. Sigurado kung mga inggit yan sa atin dahil dinadagsa na ang ating shop. Sambit ni Maria at pinapakalma si Amber. Sorry kung pumasok agad ako. May problema ba? Ayos lang naman. Wala naman. Nagligpit pa ang mga bata. Ano kasi, ikaw ang sadya ko. Ay, tama pala. May gagawin pa ako sa bookstore. Maiwan ko na muna kayo ha. Nakangiting paalam ni Maria. Ako? Bakit naman? May problema ba sa kumpanya mo? Wala namang problema. Takot nila sa tunay na Mrs. Montero.
Napaiwas ng tingin si Amber sa sinabi ni Seven at ramdam niyang namumula na ang kanyang magkabilang pisngi. Nakarinig sila ng mahinang hagik-gik at napagtantong ang kambal ay nagmamasid sa kanila. Kayo talaga? Lumabas na kayo dyan. Naghihintay ng papa niyo. Ano po kayang meron, Mama't? Ang sweet ng panahon ngayon? Mapang-asar na tanong ni Nami sa ina. Ikaw talaga? Saan mo natutunan yan, ha? Di kay Mama Maria po. Ngiting sagot ni Nami. You're coming with us, Mama? Tanong ni Ace. Hindi na nakatanggi pa si Amber dahil pinilit siya ng kanyang mga anak. Tinarayan niya lang si Seven dahil alam niyang siya ang may pakana ng plano nilang mag-ama. Namasyal sila sa isang park at masayang naglalaro si Ace at Nami. Alam ni Amber na gusto ng mga anak niya na mabuo sila. Ngunit hindi niya yon maibigay dahil natatakot na siyang umibig at umasa muli. Do you have plans sa birthday ng mga bata next month? Hindi ko pa naisipan. Alam mo na, busy sa shop. Kung papayag ka, hayaan mo kong mag-asikaso sa birthday party nila. Gusto kong bumawi sa kanila at sa'yo na rin. Oo naman. Hindi mo na kailangang magpaalam sa akin, Seven. Mga anak mo din sila at alam kong hindi mo naman sila ipapahamak. Thank you. Dahil pinayagan mo kong makilala sila. Wala akong magawa eh. Hinahanap ka nila. Kaya walang anuman. I'm really sorry sa lahat. Kung pwede ko lang ibalik ang nakaraan hindi kita. Kalimutan na natin ang nakaraan. Tapos na yun eh. Matagal na kitang pinatawad. Ang importante ay masaya tayo sa kung anong meron tayong lahat. Hindi napigilan ni Seven ang sarili at niyakap niya si Amber. Nanigas si Amber dahil sa ginawa ni Seven na pagyakap sa kanya. Hindi niya alam kung yayakapin niya ito pabalik, ngunit kusang gumalaw ang kanyang kamay at yumakap na din kay Seven. Sorry. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Ang ganda mo pa rin kasi hanggang ngayon. Bolero ka talaga kahit kailan. Ang sweet naman yung nakita ko. Parang cupcake. Tukso ni Nami. Natawa na lang silang tatlo dahil kay Nami. Napagpasyahan nilang mag-dinner na dahil gutom na si Nami. Pagkatapos nilang kumain ay si Kay yung inutusan ni Seven na maghatid kina Amber dahil meron siyang importanteng pupuntahan. Nangamba si Amber dahil ganun din ang sinabi ni Seven nung bago siya maaksidente. Napansin niyo ni Seven kaya sumama siyang maghatid sa kanyang mag-ina. Dahil ayaw niyang mag-alala si Amber. Thank you. Mag-iingat kayo sa biyahe. Sir, akala ko ba magpapahinga tayo ngayon? Saan ba ang importanteng lakad mo? Takang tanong ni Cleo. Malapit ng birthday ng kambal. Gusto ko silang isurpresa. Pati na rin si Amber. Ibang klase ka, sir. Natatawang sambit ni Cleo. Umaga pa lang ay abala na si Amber sa shop. Hindi nakapasok si Maria dahil meron itong event na pinuntahan. Mabuti na lang at walang pasok ang kambal kaya tumulong silang dalawa sa shop. Bilib si Amber kay Ace dahil alam niya kung paano i-manage ang bookstore. Hilig din kasi ang magbasa kaya siya ang nagpresenta na tumulong sa bookstore. Mama! Sigaw ni Ace. Dali-daling lumabas si Amber at nakitang pilit pinapasakay ang anak sa sasakyan ng isang lalaki. Hindi niya ito naabutan at natataranta dahil hindi niya alam kung anong gagawin niya. Mama! Call Papa! Please, si Kuya! Umiiyak na sambit ni Nami. Bumalik sa ulirat si Amber at agad na tinawagan si Seven, ngunit hindi ito sumasagot. Tinawagan niya rin si Kayo at sinabing nangyari. Are you okay? Kumalma ka muna and let's check the CCTV. Nami, come here. Hindi nakitang mukha ng lalaking dumukot kay Ace. Mabuti na lang at tumunog ang cellphone ni Amber. Ang GPS na ininstall ni Maria sa relo ni Ace ay nakatulong na matukoy kung saan dinala si Ace. Sa abandonadong building malapit sa bahay nila Lucy siya dinala, sir. Sambit ni Keo. Hindi talaga siya titigil hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. Seven, ang anak ko. Mama, safe na po ba si Kuya? Nag-aalalang tanong ni Nami. We will make sure, baby, na safe si Kuya. Okay? Huwag ka na mag-alala. Keo, ihanda ang sasakyan. Nagmamadaling bumiyahe si Seven at Amber sa kung nasaan si Ace.
Hindi inaasahan ni Lucy na mahanap agad siya ni Seven. Natatakot si Amber sa pwede nang mangyari, lalo na't may mga daladalang baseball bat at kutsilyo ang mga lalaking kasama ni Lucy. At paano niyo nahanap ang lugar na to? Ha? Talagang pinaglalaroan niyo ako? Galit na sigaw ni Lucy at tinutok ang hawak na kutsilyo sa leeg ni Ace na ngayon ay umiiyak sa takot. Lucy, wag! Please, ako na lang. Huwag mong idamay ang anak ko. Wala silang kasalanan sa'yo. Please, nasasaktan ng bata, Lucy. Maawa ka, please. Andito na ako, Lucy. Pakawalan mo na ang anak ko. At sino nagsabing ikaw ang kailangan ko? Si Amber, kapalit ng anak mo. Ngayon din. Kung ayaw niyong tumalo yung dugo sa leeg ng anak niyo. Natatawang sambit ni Lucy at mas lalong diniinan ang kutsilyo sa leeg ni Ace. Hindi kinaya ni Amber ang anak na nasasaktan kaya agad siyang lumapit sa kinaroroonan ni Lucy at niyakap ang anak. Hindi niya pinakinggan si Seven dahil sa awa niya sa kanyang anak. Pinakawalan din naman agad ni Lucy si Ace at agad na dumapong kanyang kamay sa pisngi ni Amber. Hindi nagpatalo si Amber at pilit niyang inagaw ang hawak ni Lucy na kutsilyo kaya pareho silang nasugatan. Itigil mo na to, Lucy. Hindi pa ba sapat ang mga ginawa mo sa akin, ha? Pati ang mama ko dinamoy mo sa kawalang hiyaan mo. Ngayon ang anak ko naman. Kailan ka ba titigil sa kabaliwan mo? Tatanga-tanga din yung mama mo eh. Naniwala agad. Naging sagabal. Kaya inuna ko na siya. Nababaliw na sambit ni Lucy. Dumating ang mga pulis at kinorner ang grupo ni Lucy. Agad silang sumukot, inagaw ang baril ng pulis na malapit sa kanya at walang awa niyang pinaputukan si Amber sa likurang banda. Napaupo na lang si Amber habang hawak-hawak ni Seven. Agad na pinagtulungang hawakan si Lucy at pinusasan. Amber, please, gumising ka. Huwag ka matulog, love. Please. Nasaan na ang ambulansya? Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Seven sa apat na sulok ng lugar. Umiiyak si Ace nang makitang duguan ng kanyang mama at pilit na kinakausap ito. Mama, please, don't close your eyes. Mama, I'm scared na. Humahagulgol na sambit ni Ace. Dinala agad sa ospital si Amber nang dumating ang ambulance. Hindi alam ni Seven kung ano ang dapat gawin. Pabalik-balik siyang naglalakad kakahintay sa paglabas ng doktor. Agad niyang kinumusta ang asawa nang lumabas ang doktor sa operating room. Kamusta ang asawa ko, Doc? Mr. Montero, we need blood donor. Fatal ang tama ng asawa mo kaya maraming dugong nawala. Kailangan natin ng AB na dugo ngayon din. Sagot ng doktor. Ako magdodonate. Bungad ni Maria na puno ng pag-aalala ang muka. Agad nang initian ni Maria si Seven at iniwan sa kanya si Nami bago sumunod sa doktor. Nananalangin ng tahimik si Seven na maging successful ang operation ni Amber. Papa, magiging okay naman po si Mama, hindi ba? Malungkot na tanong ni Nami. Yes, baby. Magiging okay si Mama. Lumapit ang nurse kay Seven at sinabing na ilipat na si Ace sa kanyang private room. Agad niyang pinuntahan ang anak at niyakap ito ng mahigpit. Nagpasalamat siya sa Diyos na walang nangyari sa anak niya. Kuya, I'm sorry. Wala ako sa tabi niyo ni Mama. Nakayukong sambit ni Nami. I'm okay now, Nam. At wala kang kasalanan, okay? Nakangiting sambit ni Ace. Dumating si Maria at siya ang pumalit para bantayan ang kambal. Nagtalaga din si Seven ng bodyguard sa labas ng kwarto dahil ayaw niya nang may mangyari pa sa mga anak nito. Malaki ang pasasalamat ni Seven dahil nailigtas si Amber sa operasyon at hinihintay niya itong malipat sa kwarto ni Ace. Nagising si Amber sa hindi pamilyar na paligid. Agad siyang napalingon sa tumawag sa kanya. Napangiti siya ng malaki nang makitang ang mga anak ang tumawag sa kanya. Mga anak ko, salamat sa Diyos at ligtas kayo. Ace, anak, kumusta ang sugat mo? Gumagaling na po, Mama. Sagot ni Ace at niyakap ang ina. Kami rin, Mama. Masaya na ligtas ka na. Sabit din ni Nami at nagyakapan silang tatlo. Mabuti naman, nagising ka na, love. Kala ko iiwan mo na sa akin tong makukulit mong kambal.
Masaya akong magkasama ulit tayong apat kahit inubos mong dugo ko. Nakangiting biro ni Maria at nagtawanan sila. Nilibot ni Amber ang sulok ng kwarto, ngunit hindi niya mahanap si Seven. Nagtataka siyang tumingin kay Maria na ngayon ay umiwas ng tingin sa kanya. Ako ba ang hinahanap mo? Flowers for you. Sorry, natagalan ako. Traffic eh. At bakit naman kita hanapin, no? Susi, Mama, kunwari pa hinahanap mo naman talaga si Papa. Nanunuksong sambit ni Nami. Napatawa silang lahat dahil kay Nami. Tinarayan lang ni Amber si Seven pagkatapos tanggapin ng bulaklak. Nagpasalamat ng sobra si Amber kay Maria dahil sa ginawa niya para sa kanya at sa mga anak nito. Pinagbayaran ni Lucy lahat ng kanyang kasalanan sa kulungan. Kahit ganun ang nagawa niya kay Amber ay walang sama ng loob ito sa kanya dahil naiintindihan niya ang galit ni Lucy. Pinili niyang patawarin si Lucy at kalimutan ito ng tuluyan. Love, sabi ng doktor, hindi ka pa pwedeng masyadong gumalaw. 2 linggo ka pang madidischarge sa ospital. Pero daig mong 1 buwan ang nakalabas at walang sugat. Reklamo ni Maria sa kakulitan ni Amber. Love, hayaan mo na ako. Mag-iingat naman ako eh. Kailangan ko rin kasi tulungan si Seven sa surprise birthday party namin ng kambal. Nakakaya naman kung siya lang ang mag-aasikaso ng lahat. Naku, sabihin mo, gusto mo lang siyang makita at makasama. Palusot ka pa talaga eh. Di ubra sa akin yan. Sambit ni Maria. Huwag na tayong umasa pa. Masakit masaktan at maiwan muli, love. Seryoso ka ba talaga na hindi mo ipaglalaban yung nararamdaman mo sa kanya? Paano kung naghihintay lang kayong dalawa? Tanong ni Maria. Hindi ko alam. Bahala na. Ang importante sa akin ngayon, ang kaligayahan ng kambal. Araw na ng birthday ng mga anak ni Amber at masaya siya dahil sobrang saya ng kanyang kambal nang malamang may surprise gift ng kanilang papa sa kanila. Habang bumabiyahe ay biglang kinabahan si Amber sa hindi malamang dahilan. Buong akala ni Amber ay ang mga anak niya ang masusurpresa ngunit siya pala dahil bigla siyang iniwan ng mga ito sa entrance ng venue. Hindi niya alam ang gagawin at mas lalo siyang kinakabahan. Sinundan niya ang direksyon ng rose petal sa sahig hanggang sa umabot ito sa isang madilim at tahimik na restaurant. Nagulat siya na biglang bumukas sa mga ilaw at nakitang kambal sa harapan na may hawak na, "A surprise for you, Mama," kaya mas lalo siyang nagtaka. Mama, sa likod niyo po ang surprise namin. Masayang sambit ni Ace. Napatakip ng bunganga si Amber at napaiyak nang makitang papalapit sa kanya si Seven na may dalang paborito niyang bulaklak. Mahina niyang sinuntok si Seven dahil ginamit niyang kasabwat ang mga anak nito. Itong regalo na gusto nilang matanggap. Kaya tinupad ko. Dahil ito rin ang gusto ko. Mama, look here! Mama, look here! Sigaw ng kambal. Napaiyak si Amber nang makitang hawak-hawak ng kanyang mga anak na tila'y nabibigatan pa si Nami. Nagreklamo pa itong humarap na sa kanyang papa at sagutin ang tanong nito kaya natawa na lamang siya at muling humarap kay Seven na ngayon ay nakaluhod na sa harapan niya. Love, alam kong nagdadalawang isip ka pa. Ngunit bigyan mo ko ng chance sa patunayan sa'yong ikaw lang babaeng minahal ko sa mundong to. At sa pangalawang pagkakataon, will you marry me again? May magagawa pa ba ako? Alam ko marami pa tayong kakaharapin na pagsubok. Kaya gusto ko ikaw ang kasama ko na humarap ng lahat. Yes, I will marry you again, my Seven Roy Montero. Masayang-masaya si Amber sa desisyon niya at sa biyayang binigay sa kanya ng may kapal. Pinagsaluhan nila ang dinner na sobrang saya kasamang kanilang mahal sa buhay. Congratulations, love, and happy birthday sa pinakamakulit na kambal sa buong mundo. Masayang sambit ni Maria. Thank you po, Mama Maria. Pero I'm not makulit. Sinaming makulit. Pagtatanggol ni Ace sa sarili niya. Kuya, I'm not. Papa Lukoy, naaway nila ako. Pagsumbong ni Nami sa kanyang papa. Masayang hinintay ni Seven ang babaeng mamahalin niya habang buhay na naglalakad kasama ang kanilang mga anak papunta sa kanya.
Nakangiti niyang tinanggap ang kamay ni Amber na inabot ng kambal at hinalikan ng dalawa bago humarap sa pare. You may now say your vows to each other. Sambit ng pare. Pinapangako ko sa buong mundo. Sa universe na lang para sigurado. Na tanging ikaw lang mamahalin. Aalagaan ko sa habang buhay. Kasama mga anak natin. Palaging ikaw ang pipiliin ko sa habang buhay. At hindi ako magsasawang piliin at mahalin ka ng paulit-ulit, love. Pangakong hindi kita iiwan at tatalikuran. Let our children be the witness of my love for you. I love you forever and ever, my Seven Roy Montero. I now pronounce you husband and wife. Maaari mo nang halikan ng iyong asawa. Sambit ng pare. Masayang hinalikan ni Seven ang asawa at bumaling sa mga anak at hinalikan ito sila sa noo at niyakap. Nangako siyang poprotektahan niya ang kanyang pamilya habang siya'y nabubuhay pa. Thank you, Papa. Sambit ni Ace. I love you so much, Mama, and Papa, and Mama Maria. Masayang sambit ni Nami. Masayang namuhay si Amber at Seven kasamang kanilang pamilya. Naging marahas man ang tadhana sa kanila, ay nilabanan nila ito upang muli silang magkasama ng matagal at masaya. Biniyayaan muli sila ng babaeng anak at nangako sila sa isa't isa na hindi sila magpapatalo sa pagsubok na kanilang haharapin at kakaharapin pa lamang sa bagong yugto ng kanilang buhay. Tunay ngang masusubok ng panahon ng pag-iibigan ng dalawang taong nagmamahalan at huhusgahan ito ang katatagan ng kanilang pagmamahalan kung ito ay tunay. Mapalad ang mga tunay na nagmamahalan dahil sila pa rin ang